Davao, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbabalik ang Sipar Tron. Are the beautiful places in Visayas. Grabe, ang ganda talaga ng Pilipinas. Time flies so fast. Grabe, Thursday na pala, no? It means it's Trivia Thursday. Pero ayun na nga, dahil it's Trivia Thursday, familiar ba kayo sa award na National Artist of the Philippines? Ang National Artist of the Philippines Award ay iginagawad para sa mga nagbigay kulay at buhay sa ating bansa sa pamamagitan ng sibil. Halina tuklasin kung sino ang mga artist na nakatanggap ng ganitong parangal sa Visayas. Ate Kim, pasok! Alam niyo ba na may mga artist tayo na galing Visayas na tinawaran ng National Artist of the Philippines? Ngunit bago ang lahat, nagsagawa ang aming team ng isang interview upang alamin ang kaalaman ng mga mag-aaral. May kilala ka ba na ginawaran ng parangal ng National Artist of the Philippines na taga Visayas? Wala po. Wala po. Wala po. Wala. Familiar ka ba kay Napoleon Abueva at Leandro Locsin? Hindi po. Hindi po. Di rin po. Si Napoleon Isabelo Veloso Abueva o mas kilala sa pangalang Napoleon Abueva ay tinaguri ang Father of Modern Philippine Sculpture. Siya ang naging pinakabatang pambansang alikadan sining sa skulptura sa edad na 46 noong taong 1976. Ipinanganak sa Tagbilaran, Bohol, Kitnang Kabisayaan noong January 26, 1930 at pumanaw naman sa Quezon City noong February 16, 2018. Simula pa nung bata siya sa paaralan ay natuklasan niya na ang paggawa ng mga sining sa pamamagitan ng pagtatanim. Tinuruan siya ni National Artist Guillermo Tolentino at ang kanyang mga likha mula akademiko hanggang abstrakto ay nagkamit ng maraming parangal mula pa noong 1950s, kasama na ang international na pagkilala. Siya ang nagpasimuno ng buoyant sculpture noong 1951 at nagsagawa ng mga eksperimento gamit ang iba't ibang materyales na kumita ng pagkilala sa mga eksibisyon sa buong mundo. Ilan nga lamang sa kanyang mga kilalang gawa ay ang kaganapan, The Kiss of Judas, The Sandugo or Blood Compact at Tambanan ng Kagitingan. Ang kaganapan ay isang likhang sining na nilikha mula sa marmol noong 1952 nang si Abueva ay isang batang mag-aaral pa lamang sa Universidad ng Pilipinas. Ito ay nanalo ng Grand Prize sa taunang kompetisyon ng Arts Association of the Philippines. May sukat na 91.44 cm. Ang sculpture na ito ay literal na nagpapaliwanag ng reproductive function ng babae bilang isang katuparan para sa mga kababaihan. Ngayon, ito ay bahagi na ng koleksyon ni Abueva at matatagpuan sa Parish of Holy Sacrifice. Samantalang ang Kiss of Judas naman ay gawa sa oak na binubuo ng dalawang hiwalay na bloke ng kahoy sa isang estilo ng eskultura. Noong 1955, nilikha ito ni Abueva si 26 habang nag-aaral sa Granville Academy of Arts sa ilalim ng isang scholarship grant mula sa Smith-Mundt at Fulbright. Ito ay itinanghal bilang unang gantimpala at purchase prize sa dibisyon ng eskultura ng ika-4 na Religious Art Exhibition and Competition sa Detroit, Michigan. Ito ay matatagpuan sa Gallery 14 ng National Museum of Fine Arts. Ang Sandugo or Blood Compact Sculpture ay matatagpuan sa Bohol, particular na sa Barangay Bohol, Tagbilaran City. Ito ay isang paggunita at alaala ng kasunduan ng pakikipagkaibigan na ginawa ng Espanyol na manlalakbay si Miguel Lopez de Legazpi at isang pinuno ng Bohol na si Datu Sikatuna. Ang lahat ng ito ay naganap noong 16 na Marso,
1565, isang tunay na simbolo ng pagkakaibigan na itinuturing na bahagi ng isang tradisyong tribal. Ito ay itinuturing bilang unang Treaty of Friendship sa pagitan ng mga Espanyol at mga Pilipino. At ang dambana ng Kagitingan o kilala rin bilang Mount Samat National Shrine ay isang makasaysayang dambana na matatagpuan sa Pilar, Bataan. Ito ay pinagawa noong 1966 ng dating Pangulong Ferdinand Marcos upang gunitain ang ika-25 anibersaryo ng World War II. Ang dambana ay nagtatampok ng isang colonnade at isang memorial cross na pinararangalan ang mga lalaking lumaban at namatay sa Battle of Bataan. Isa pa sa ginawaran ng National Artist of the Philippines ay si Leandro V. Locsin. Si Leandro Valencia Locsin Sr. na kilala rin sa inisyal na LVL at palayaw na Lindy ay ipinanganak noong August 15, 1928 sa Silay, Negros Occidental. Siya naman ay pumanaw noong November 15, 1994 sa Makati. Kilala siya sa kanyang paggamit ng kumpleto, floating volume at simplistic na disenyo sa kanyang iba't ibang proyekto. Ilan sa mga natanggap niyang parangal ay ang Rizal Centennial Award for Architecture noong 1962, Republic Cultural Heritage Award noong 1970, at Patnubay ng Sining at Kalinangan Award noong 1972. Siya ay ginawaran ng parangal bilang pambansang alagad ng sining ng Pilipinas para sa arkitektura noong 1990 ng yumaong Pangulong Corazon C. Aquino. Isa sa mga kilalang gawa ni Leandro V. Locsin ay ang Cultural Center of the Philippines na itinatag sa pamamagitan ng Executive Order No. 30, Section 96 ni Pangulong Ferdinand Marcos. Matatagpuan ito sa Rojas Boulevard, Pasay City. Ang CCP ay isang malaking at magaspang nagkusali na hugis ng brutalist architecture. Ito rin ay isang malaking kumpol na may mga teatro, mga gallery ng exhibition, ethnographic museum o museo ng kalinangan, contemporary art museum o museo ng sining, at iba pa. Ang Tanghalang Francisco Balagtas o kilala bilang Folk Arte Theater na matatagpuan sa loob ng Cultural Center of the Philippines o ang CCP na nabanggit kani-kanina lamang. Ito ay nagbukas noong ika-7 ng Hulyo taong 1974 at sinarado noong Marso 2012. Ito ay hinango sa pangalan ng isa sa pinakamahusay na makata sa Pilipinas na si Francisco Balagtas. Ito ay tinaguri ang pinakamalaking single-span na istruktura sa bansa. At ang Diliman Church of the Holy Sacrifice o kilala rin bilang Parish of the Holy Sacrifice ay kinilala bilang National Historical Landmark at Cultural Treasure. Ito ay natapos noong ika-20 ng Disyembre taong 1955. Ito ay isang pabilog na kapilya na may kasamang malipis na shell concrete dome na sinusuportahan ng 30 na column na nagbibigay daan para sa natural na liwanag at cross ventilation. Ang simbahan ay nagsisilbing kanlungan ng mga guro at mag-aral ng UP Diliman. Sila ay dalawa lamang mula sa mahuhusay na artist na ginawaran ng ganitong parangal. Ayan lamang ang aking naihandang mga kaalaman para sa inyong lahat. Back to you, Kalad Kamich. Maraming salamat sa iyong ibinahaging kaalaman, Ate Kim. Dahil dyan, aking napagtanto na ang sining ni Leandro V. Locsin at Napoleon Abueva ay patuloy na nagdudulot ng malaking ambag sa sining at arkitektura sa Pilipinas. Ang kanilang kahusayan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon at nagpapakita ng lalim lalo na sa Filipino artist community. Muli, ako si Kalad Kamich at ito ang si Partrol na kung saan nagbibigay sa inyo ng kabutihan, katotohanan at kagandahan.